Gandang panahon sa inyo mga ka-tax. Ito po ang iyong ka-tax ETM. I-like nyo naman po ang katax.etm Facebook. At ang lecture ko po sa araw na to mga ka-tax ay tungkol po dito sa isang BIR ruling na ginamit ng isang malaking auditing firm para magbigay po ng isang advice sa isang napakalaking kumpanya na gumagawa ng computer. Kasi sabi po nung upcoming star tax consultant na ang sale of building, land ng isang PESA registered company sa isa pong another PESA registered company ay subject po sa 12% value added tax na tahasang pong tinutulan ng inyong ka-tax ETM. At dito po sinasabi niya ang kanyang worry, ang ginamit niya pong word ay worry, so siya po ay nangangamba sa Tagalog dahil panay daw po ang revoke at repeal ng mga BIR ruling ng commissioner ng BIR. Well, yun po ay karapatan ni Commissioner Kim Hinares at yan po ay naaayon sa Section 4 ng Tax Code. Siya po ang may karapatan na mag-interpret ng Tax Code. At yung interpretation po ng previous commissioner ay hindi magiging valid and binding sa kanya kung meron po siyang ibang interpretasyon. So dito po yung kanyang basis, kasi po dito tinatanong niya kung yung isang PESA company at saka yung isang another PESA company na nagbentahan ng land and building sa isa't isa ay exempted ba sa expanded withholding tax ang bentahang iyon at exempted ba sa DST, exempted ba sa income tax kasi pareho daw pong nagbabayad ng preferential 5% rate at exempted din po ba sa value added tax or not subject to value added tax? Mali po kasi yung question eh. So ang pag-uusapan natin, ang PESA Law, ang Republic Act 17916, exempted ka in lieu of all taxes kung ikaw ay subject ka na sa 5% preferential tax rate. Pero kung ikaw po ay income tax holiday, di subject po yung mga ibang activity na hindi registered sa PESA sa income tax, sa regular income tax. So pag subject sa regular income tax, for example, ang binebenta mo ay ballpen, yung po yung nakasulat doon sa iyong registration sa PESA. Therefore, lahat ng kita mo related sa activity ng pagbebenta, ng paggawa at pagbebenta ng ballpen, exempt either income tax holiday po yan or after 4 years, ayaw mo na maging income tax holiday, subject ka na sa 5% preferential tax rate. Pero at the same time, ikaw ay PESA registered company at ang registered activity mo nga ay ballpen at nagbebenta ka ng papel. Definitely, yung pagbebenta ng papel ay hindi po registered activity sa PESA. Therefore, subject po yun sa regular tax rate. O di baguhin natin. Kung nagbebenta ka ng ballpen at nagbenta ka ng land and building, hindi naman registered activity mo ang pagbebenta ng land and building, therefore, subject ka sa regular tax rate. Pag subject ka sa regular tax rate or income tax rate, subject ka sa withholding tax. Subject ka sa documentary stamp tax. At subject ka rin sa value added tax. So, ang issue ngayon kung yung PESA registered company na bumili ay nagbenta sa isang PESA registered company ay subject ba sa VAT o hindi? Ang sagot po nung upcoming star na tax consultant subject daw po sa 12% value added tax. Kasi ito po yung ruling na ginamit niya nga. Ito. Ayan. Ayan yung BIR ruling na ginamit niya. Mukhang nagkamali ho siya ng basa.
Kasi sabi dito, nakasulat daw dito, the transaction shall not be subject to value-added tax and documentary stamp tax is hereby denied for lack of legal basis. Ang sinabi, not subject to value-added tax. Sa totoo po, ang pagbebenta ng isang PESA-registered company ng land and building sa isa pong PESA-registered company, subject talaga sa value-added tax. Pero, hindi ho sa 12%. Zero-rated VAT. Subject siya sa zero-rated VAT. Ang pagbabasa ng upcoming star dito, subject sa 12%. Ano ba yan? So, mali po yung kanyang advice. Pag ganyan po, ina-advertise ng mga ganyang klaseng upcoming star, tax consultant, na hindi pa kumpleto yung kanilang knowledge pagdating sa taxation. Meron pa pong room for improvement. Kaya lang po, nakakahiya sa kliyente na sabihin mo yung kanyang bebentang building at nakakahiya dun sa bibili, subject sa 12% value-added tax kung ang pinag-uusapan ay 20 million US dollars. Ano ba yan? Nakakahiya. So, sa susunod po, kaya ko po ito ipinablish para malaman po ng taong bayan at mga nakanasa loob ng PESA na ang transaksyon pag bumili ng building o nagbenta ng building na nasa loob ng PESA at ang buyer at seller ay pareho pong PESA registered company, yan po ay zero-rated VAT. Talagang subject sa VAT, pero hindi 12%. Zero-rated VAT. So sana yung makakakinig nito at makakabasa, sabihin doon sa mga consultant ninyo na pag-aralang maigi itong batas na to. I-like lang po ninyo ang inyong katax.etm Facebook para marami pong makaalam. Maraming salamat po. Ito po ang inyong Katax ETM. Mabuhay po kayo.